Masayang araw po, mga ka-PL. Ito na ang pinakahihintay natin, ang muling pagbabalik ni Da Junior mula sa kanyang biyahe sa Germany at sa Czech Republic. Ayan, i-update ko po kayo mga kababayan kung meron bang magandang pasalubong si Da Junior para sa atin na pakikinabangan nating lahat. Kasi baka mamaya budol na naman. Ha? Pag-aaksaya na naman ng pera ang biyahe ni Da Junior. O alamin po natin mga kababayan mula po dito sa post ng Presidential Communications Office. Dalawa po ang naging post nila. Yung una, 13 hours na po ang nakalipas. Ang pangalawa, 12 oras na po ang nakalipas. Okay? Para sa akin kasi, parang may panlalansi na naman dito sa post nila para utuin na naman yung ating mga kababayan. No? Okay, pero bago tayo magsimula, makikisuyo po sa mga ka-DDS, mga kababayan, mga ka-PL na hindi pa po nakasubscribe sa channel na to. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Unahin ko po ng basa, mga ka-PL, etong pangalawang post nila na 12 oras na nga po ang nakalipas. Kasi doon po sa unang post nila, baka nakutsa sila. Kaya umulit. Nag-post ulit sila. Ha? Makalipas ang 1 oras at ito nga'y 12 oras na ang nakalipas. Ito po ang sabi. Ay, lagay ko dyan para mabasa po ninyo. Ayan, sa kanyang arrival statements, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging bunga at talaga mga naging bunga. Wow! Ng kanyang pagbisita sa Germany at Czech Republic kung saan siya ay nakahikayat. Aba, talaga bunga, nakahikayat. Sarap sa pandinig, men. Ng mga investments na tiyak na makapagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino. Ano-ano kaya yon? Bakit hindi nila isinama rito, mga kababayan, kung ano-ano yung mga oportunidad na maibibigay nila sa mga Pilipino? Hindi nilagay kasi walang kasiguraduhan. Para sa akin, opinion ko lang to, panlalansin na naman ito, mga kababayan, para lang sabihin, siyempre, maganda po ang biyahe ng presidente. Hindi lang pag-aaksaya ng pera. Yun naman talaga ang totoo. Di ba? Pag-aaksaya lang ng pera, pero wala namang, walang silbi. Walang pasalubong si Da Junior na naman, mga kababayan. Dito lang pinaganda sa post nila. Tandaan po natin, pangalawang post na po ito. Dito na po tayo sa pangalawang post ng Presidential Communications Office. Gagaling nyo talaga, mga taga-PCO. Galing nyo mang-uto. Inuuto nyo yung ating mga kababayan. Kung kayo, mga kababayan, na hindi ninyo nalalaman ang mga naging biyahe ni Da Junior noong nakaraang pa, nakailang biyahe na siya, na talaga namang walang nangyari pag-aaksela ng pera. Kung hindi nyo alam, maniniwala kayo dun sa binasa ko. Pero kung alam nyo, updated kayo sa mga biyahe ni Da Junior, abay, matatawa ho kayo doon sa binasa ko. Kaya nga natawa ako
O, di ba? O, eto na ho yung pangalawa. O, President Ferdinand R. Marcos Jr. has secured. Talagang secured na, siniliyuhan na mga kababayan. Ha? 4 billion US dollar. Aba, malaki ha. Worth of investment deals and memorandum of understanding o MOU promoting trade and investment in his working visit to Germany and state visit to Czech Republic, as she expressed confidence to have strengthened the bilateral ties with the two Central European countries. Ano ho una yung napansin mga kababayan? Siguro, yung napakalaking halaga, biruin nyo, 4 billion US dollar, napakalaking pera ho niyan sa atin pag na-convert na yan sa peso. Abay talaga nga namang maraming makikinabang ng mga kababayan natin. Ito yung makapagbibigay nga naman talaga ng oportunidad sa ating mga kababayan. Ang tanong kung totoo, ano po ang pangalawang na pansin ninyo? Kasunod po nitong 4 billion worth of investments. Eto, baka hindi nyo po napansin. Paalala ko po sa inyo. Ang nakalagay ho dito, deals. Kasunduan. Pakikipagkasundo pa lamang, mga kababayan. Pakikipagkasundo pa lamang po. Wala pang kasiguraduhan yan. Yung kasunduan na yan, pwedeng mabago yan anumang oras. Napansin niyo po ang ginagamit nilang mga termino? Laos na kasi yung pledge. Laos na rin yung agreement. Kaya gumamit sila ng bagong termino na makakapang-akit sila, makakapang-uto sila. Ito ng deals. Aba, talaga, mauubusan kayo ng termino niyan. Sa susunod, ano na naman ang gagamitin ninyo? Balik na naman kayo sa pledge. O ganyan po, tayo inuuto nila, mga kababayan. Sabi ko naman po sa inyo malamang sa alamang, hindi lang po ako ang nagsasabi nito, na pag-aaksaya lang ang mga biyahe ni The Junior. Walang silbi. Wala siyang napapala. Malabo siyang makakuha ng foreign investor, mga kababayan. Kasi sa gulo po ng ating bansa, anong gulo? Marami ng mga kababayan natin ang hindi na siya nagugustuhan. Kaya nga, ayan kaliwat kanan ang rally, na minsan naisisigaw pa na BBM resign. Hindi maiwasan bugso na damdamin ng ating mga kababayan yan Ayaw na kasi sa kanya Marami nang galit sa kanya ng mga kababayan natin. Ayan. Tapos, papaniwalain tayo sa mga post nilang pampabango lang para sa kanila, na kahit anong gawin ninyong pagpapabango, malabo na kayong paniwalaan. Baguhin nyo na po yung estratehiya ninyo. Nakakahiya po. Ang dami nyo nang ginamit na termino. Mr. President, sana yung mga ginasta mo, biyahe, kung karami nyo ng biyahe, kung inipon nyo na lang sana yun. Nakailang biyahe na ba sila, mga kababayan? Di ba marami na? O kung inipon na lang yung biyahe, kinonvert na lang yun sa pagtulong, panibagong oportunidad na
papakinabangan ng ating mga kababayan. Di sana, may nakita pa tayo. Oh, gusto kasing makapingwit ng malaking isda nitong mama. Paano ka makakapingwit ng isda yung pain mo wala? Wala ka namang pain o kamusta yung Maharlika? O investment fund ninyo. Wala na. Hindi na napag-usapan, di ba? Wala na. O, napakarami nang nawala, mga kababayan, na mga proyekto nilang ewan ko, na natunaw na parang yelo. O, ano ho masasabi ninyo? Success ba ang biyahe ni Dayon yun o talagang nag-aksaya lang ng pera? O paki-comment po. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat mahalin po natin ang Pilipinas.